Magandang araw, Hukom, at sa inyong lahat, Your Honors. Ako nga pala si Angel, hindi ko tunay na pangalan. Pangarap ko noong maging manunugis, pero hindi na natuloy simula nung makilala ko ang isang duwag na aswang. Pinangarap kong maging manunugis dahil gusto kong maghiganti. Pinatay ng mga aswang ang aking lolo sa harapan ko mismo. Kaya naman nang sinugod ng aswang ang pinsan ko, kinalaban ko ito at binihag sa pag-aakalang lulusubin ako ng mga aswang. At yun ang panahon para mahanap ko ang pumatay sa aking lolo at maipaghiganti ko siya. Pero niloob ng tadhana ang lahat. Lumihis ang landas ko patungo sa tadhana na hindi ko nagustuhan. Pero napatunayan kong hindi talaga natutulog ang Diyos. Siya ang gumawa ng paraan para ilayo ako sa kapahamakan. Hindi ko man gusto ang mga nangyari, pero masasabi kong yun ang dahilan kung bakit buhay pa rin ako hanggang ngayon. God is good, kaya sobra akong nagpapasalamat sa Kanya. Mama, matagal pa po ba bago tayo makarating sa lilipatan nating bahay? Kanina pa tayo naglalakad eh. Malapit na, Buboy. Angel, bilisan mo nga dyan. Ang kupad-kupad mong maglakad eh. Sandali lang po, ang bigat kaya nitong dala ko. Oh, bakit? Nagrereklamo ka? Hindi po. Kala ko nagrereklamo ka eh. Wala naman ako sinasabi. Dami ko lang talagang dala. 2 sakong bag ang dala ko, may bag pa ako sa likod. Samantalang ikaw, 1 bag lang. Mama, si ate nagrereklamo. Uy, hindi oh. Ang gusto ko lang bagalan yung paglalakad. Para kayong hinahabol ng kabayo eh. Madaling-madali kayo. Nagrereklamo talaga siya, Mama Angel, tigilan mo nga ako. Paanong hindi kami bibilis ng lakad katarika ng araw? Bilisan mo na lang kasi. Kung bakit kasi may mga dala ka pang kung ano dyan sa bag mo eh. Tita, proteksyon ko po ito. Proteksyon? Para saan? Baka sugurin tayo ng aswang eh. Naku, yan ka na naman. Sinabi ko na sa'yong tumigil ka na sa pakikipaglaban sa aswang. Gusto ko po silang matalo eh. Ay nako, bahala ka nga sa buhay mo. Ay, lika na Buboy, mauna na nga tayo. Sumunod ka na lang ha. Opo. Mama, hindi po natin siya pwedeng iwan. Baka maligaw na naman po siya eh. Anong gusto mo? Mabilad tayo dito sa init. Nako, maglakad ka na nga lang dyan, Buboy. Huwag mo pinapainit ang ulo ko, ha? Teka lang po, sandali lang. Nandyan na po ako. Ayan, malapit na tayo. Huwag ka na magreklamo, ha? Mama, bakit naman po ang layo ng bagong bahay natin? Parang wala na po masyadong bahay dito. Tsaka, may magiging kalaro kaya ako dito? Hindi ko alam, anak. Mahalaga ba yon? Meron yan, Buboy. Magtiwala ka lang. Alam mo po ba kung saan tayo pupunta, ha? Oo, kaso nakalimutan ko yung daan eh. Wala naman pong bago. Ang tanda mo na pero madali ka pa ring maligaw. Anong gagawin ko? Hindi talaga ako matandain sa lugar eh. Ay, nagkakwentuhan pa kayo dyan. Malapit na tayo. Konting lakad na lang. Salamat naman, Mama. Ay, malapit na tayo. Grabe, pagod na ako eh. Tita kasi napakabarat. Kung sumakay tayo ng tricycle, nakarating na siguro tayo. Ay naku, tumigil ka nga. Puro gastos ang nasa isip mo. Napakalapit lang ng bahay natin. Kayang-kayang lakarin yun. Kung ang pinamasahin natin, ibili natin ang bigas, di nakakain pa tayo, di ba? Pero Mama, pagod na po talaga ako eh. Ay nako, Buboy, malapit na nga tayo. Ang dami mong arte dyan. Ayan nakikita ko na. Ay nako, salamat. Matapos ng ilang taon, nakabalik din ako sa dati naming bahay. Woo! Ha? Dating bahay? Oo, Buboy. Nung bata pa ako, dyan din kami dati nakatira ni Mama. Ha? Bahay po ba yan? Nakakatakot. Para kasing bahay ng mga multo. Naku, ikaw na bata ka, napaka-arte mo. Ay, syempre, luma na kaya ganon.
Halika na, dali, pasok na, pasok! Ay, Mama, ligtas po ba dyan? Nakakatakot po talaga ang itsura eh. Hindi naman nakakatakot yan, Buboy. Magtiwala ka. Halika na, dali. Ay nako, simula ngayon, dito na ulit tayo titira. Dito tayo magsisimula kasama ang pinsan mo kasi wala naman ako mapagpipilian. Hinabilin siya ng kapatid ko. Tita naman kasi, kaya ko naman pong sarili ko. Malaki na ako. Walang malaki o maliit sa pamilya namin. Hanggat walang asawa, mananatili sa puder namin. Kung gusto mo, mag-asawa ka na nang makalaya na rin ako. Kung hindi lang nangangamba si ate sa trabaho mong panunugis ng aswang, naku, hindi talaga ako papayag. Ha? Pero Mama, paano na po si Papa? Pabayaan mo na ang tatay mo, Buboy. Tayo lang 3 ang titira rito. Hindi natin siya kasama. Ha? Pero bakit po? Buboy, hindi ba napag-usapan na natin yan? Uulitin ko ba? Sige na nga po, Mama. Ay, nako. Kahit sira ulo ang tatay mo, naiisip mo pa rin ano, Buboy? Ay, Angel, yapo nga mo ha. Ikaw talaga. Sorry na, tita. Hanggang ngayon, naiinis kasi ako sa lalaking yun eh. Ay, bahay na to. Nagbibigay pa rin sa akin ng lungkot at saya. Ha? Ate, ayos ka lang ba? Teka, bakit parang umiiyak ka? Iniiyakan mo ang haunted house na yan? Hindi yan haunted house ha? Grabe ka naman. Tsaka hindi, napuwing lang ako. Tumatanda ka na rin. Masyado ka na rin nagiging emosyonal, Angel. Tita naman eh. Pero ayos lang. Kapag tumanda po ako, mas matanda pa rin kayo kesa sa akin. Parehas lang po kayong matanda na. Puro na kayo kulubot sa mukha pero mas malala po yung sa'yo, Mama. Aba, loko tong batang to ah. Matukan kaya kita dyan. Tita, anong pakiramdam na nilalaglag ka ng sarili mong anak ha? Tumigil nga kayo. Pumasok na nga lang tayo. Ay, mabuti na lang talaga. Lumipat na ng bahay si Kuya Igme. Nakabalik na rin ako rito. Lika na. Pumasok na tayo. Mama, ayoko po. Natatakot ako eh. Bakit ka ba nag-iinarte? Mapagtsatsagaan na natin yan. Saka marami kaming alaala sa bahay na ito. Ayokong tumira sa ibang bahay. Pero ang pangit po ng bahay na to eh. Anong pangit? Ancestral house yan ng mga lolo't lola namin, ha? Tama po naman siya, tita. Pangit na ang itsura ng bahay kumpara nung dito pa tayo nakatira. Yung si Kuya Igme kasi, hindi marunong mag-alaga ng bahay. Mabuti nga umalis na siya at lumipat sa ibang lugar. Tama nga po kayo. Pero tita, sigurado ka po bang matibay pang bahay na yan ni Lolo? Oo naman. Ilang taon na yan pero buo pa rin, oh. Mapagtsatsagaan pa natin yan. Ay teka, sandali. Sususian ko lang ha. Nakalaki. Ayoko talaga. Nakakatakot eh. Ay pumasok na tayo. Huwag ka na maarte. Bata-bata mo pa napaka-arte mo na. Pukurutin kita dyan eh. Opo na nga, papasok na. Teka, meron po bang TV rito? Ay nako, huwag ka muna maghanap ng TV. Titingin tayo sa bahay kung may naiwan ng Tito Igme mo. Alam mong damit lang ang dala natin naghahanap ka pa ng TV. Ano pong gagawin ko rito kung walang TV? Ang gawin mo, ikutin mo ang paligid. Maraming damo sa paligid. Pwede mong bunutin para naman makatulong ka sa paglilinis ng bahay. Mama naman ayoko ng ganun eh. Ay teka, Angel, nasaan ka na naman? Ipasok mo na nga yung mga dala natin dito. Ito na po, tita. Ay, Diyos ko. Sa wakas, naibaba ko rin ang mga gamit na to. Aray, sumakit ang likuran ko dun ah. Tumunog pa nga. Aray. Teka, Mama. Saan po ako mag-aaral? Malapit lang ang eskwelahan dito. Eskwelahan? Buboy, malayo talaga ang paaralan dito. Tatawid ka sa 8 ilog at 3 bundok. Mama! Ang sabi mo po malapit. Ayoko pong maglakad ng ganun kalayo, Kapag pasukan na, malalaman mo. Dito ako nag-aral nung bata ako kaya maniwala ka sa akin, Buboy. Mama! Si Ate Angel,
Huwag kang maniwala sa kanya. Isa pa, may tricycle kaming gamit dito. Hindi ka maglalakad. Iniwan talaga yan ng Tito Igmi mo para gamitin natin. May tricycle nga pero walang gasolina, kaya maglalakad ka talaga. Kawawa ka naman, Buboy. Oh, Mama, si ate, oh! Tigilan mo na nga yung pinsan mo, Angel. Loloko mo na naman eh. Naturingang Angel pa naman ang pangalan mo. Tulungan mo na lang akong tanggalin ang mga nakatabig na kurtina dito sa mga gamit. Ang sabi ni Kuya, iniwan nila ang generator dito sa bahay. Buboy, biro lang. Huwag ka nang umiyak. Yan o, tumutulo na ang uhog mo. Ano ba yan? Lalaki ka ba talaga? Napakaiyakin mo. Ay naku, paulit-ulit ba ako magsasaway sa inyo? Kapag hindi kayo tumigil, pag-uutugin ko ang mga ulo ninyo. Yung mga gamit mo, Angel, ipasok mo na sa kwarto. Doon sa dating kwarto nyo ng mama mo. Ha? Bakit doon, tita? Baka pwede pong sa kwarto na lang ni Lolo. Eh, doon kami ni Buboy eh. Mas malaki yon, kaya kami dapat ang gumamit nun. Ikaw nag-iisa ka lang naman. Mama, kailan po ako magkakaroon ng sariling kwarto? Kapag malaki ka na, iho. Kung ako sa'yo, makisalo ka na lang ng kwarto sa mama mo kahit malaki ka na kasi maraming multo dito. Kapag nakita nilang mag-isa ka lang sa kwarto, tatabihan ka nila. Awu! Multo! Naku, ayoko nun! Oo, tapos may mga aswang pa. Aswang? Oo, yung aswang, yung kumakain ng mga batang makukulit kagaya mo. Bumibisita sila pagsapit ng gabi. Mama! Si Ate Angel, oh! Ay, Angel! Pistig ka talaga! Kakayamot ka na, ha? Namumutla na siya, oh. Ay, naku, Buboy. Ang bilis mo talagang maniwala sa akin. Ay, nako, tumigil na nga kayo. Tulungan nyo na lang ako dito. Maghanap kayo ng walis, ha? Bilis na, Angel! Maglinis na tayo! Opo, tita. Hukom, bago ako maghanap ng walis ay tinawanan ko pa ang pinsan kong umiiyak na naman. 8 taong gulang lang siya, samantalang ako naman ay 23 na. Malaking agwat namin dahil panganay ang nanay ko, samantalang si Tita Mona naman ang bunso at pangalawa si Tito Igme. Pinagmasdan ko kanina ang itsura ng ancestral house ni Lolo. Bumalik ang masasaya at masasakit na alaala sa akin. Nang mamatay ang lolo ko, nangupahan kami sa ibang probinsya at doon nasira ang pamilya ko na nauwi sa paghiwalay ng mga magulang ko. Ganun din ang sinapit ng pamilya ni Tita Mona. Sumpa na yata sa kanila yan. Nang ibang bansa si Mama, samantalang hiniram ako ni Tita Mona para magbantay kay Buboy. Pero ang totoo, kinuha nila ako para tumigil na ang pantasya kong maging manunugis ng aswang. Pinili ni Tita na bumalik sa probinsya dahil sa kinaharap niyang problema. Bala ko ring magtrabaho pero sa ngayon, ako muna ang magiging bantay ng anak nilang si Buboy dahil magtatrabaho siya sa munisipyo. Oh, Angel, naayos mo na ba ang mga gamit mo sa kwarto? Opo, tita. Pati yung ibang gamit sa sala. Ay, tingnan mo ang bahay na ito. Parang pinabayaan na. Mabuti na lang talaga nakabalik na tayo. Kapag nagkaroon ako ng sapat na pera, ipapaayos ko ito. Oo nga, tita eh. Ang layo niya sa dating itsura, no? Parang napabuti pa ang pag-alis natin sa ibang lugar. At least dito, hindi tayo nangungupahan. Ilang buwan na lang at pauwi na rin ang mama mo galing abroad. Tita, paano po yan? Kung hindi mo haharapin ang problema mo, baka sundan ka pa rito. Ay nako, peste kasing ex ko na yon. Nangutang na lang at nagtago. Ako tuloy ang sinisingil ng mga inutangan niya. Kapag naaalala ko, gusto ko talagang gilitan ang leeg niya eh. Naku, wag lang talaga siya magpapakita sa akin. Walang iya talaga yung si Tito Jericho. Sobrang kapal ng muka. Ay nako, wag na nga nating pag-usapan yan. Kapag naging stable ang trabaho ko rito, unti-unti ako magbabayad ng utang. Pangalan ko kasing ginamit niya kaya akong naiipit. Naku, mautak talaga. Hindi nga lang ginagamit sa tama. Kakarmahin din yun, tita. Naku, kailan pa yung kakarmahin? Baka pumuti na lang ang uwak, hindi pa mangyari yan. Ay, Angel, pakibantayan mo nga si Buboy ha.
Aayusin ko lang ang mga gamit sa kwarto namin. Sige po, tita. Uy, Buboy! Saan ka pupunta, ha? Ate, lalabas lang po ako. Aba, kanina lang hindi ka mapakalit, natatakot ka. Tapos ngayon, lumalabas ka na, ha? Meron na po kasi akong kalaro eh. Kalaro? Sino? Diyan lang ako sa labas, ate. Lalaruin ko lang tong trumpo. Teka, sandali. Sinong kalaro mo sa trumpo mo? Nasa labas siya, ate. Diyan lang naman po ako sa harap ng bahay. Ay, naku, bahala ka nga. Basta huwag kang lalayo, ha? Oo, ate. Akong bahala, hindi ako lalayo. Alalahanin mong sinabi ko, maraming mga aswang dito. Huwag kang lalayo, ha? Mama! Si ate, oh! Joke lang. Sige na, lumabas ka na. Huwag kang lalayo, ha? Lagot ka talaga sa akin pag lumayo ka. Nakampante ako noon na hindi lalayo si Buboy. Tinuruan kasi siya ni tita na huwag sumama kung kani-kanino at huwag lumayo ng bahay. Naging abala ko sa pag-aayos ng mga gamit hanggang sa makaramdam ako ng malamig na hangin sa may batok ko. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong napalunok. Nang lumingon ako ay nakita ko ang isang matandang lalaki na naglalakad palabas ng bahay. Ang itsura niya parang itsura ng lolo ko noon, kaya sinundan ko. Sinundan ko ang nakita kong matanda pero bigla siyang nawala paglabas ko ng bahay. Naalala ko tuloy si Buboy, kaya lumingon ako sa paligid pero wala na siya. Tinawag ko siya pero walang sumagot. Kinabahan na ako noon pero wala akong lakas ng loob para sabihin kay tita, kaya sinuyod ko ang buong paligid. Ang paligid ng ancestral house ay may mga puno at may daan din patungo sa ilog. Bago ka makapunta sa ilog, ay dadaan ka muna sa gubat. Nakita ko si Buboy na nakatalikod at naglalakad papalayo. Hinabol ko siya hanggang sa makarating kami sa loob ng gubat. Buboy! Buboy! Ay, bilis niyang maglakad. Pero bakit ganun? Hindi sumasahid sa lupa ang mga paa niya. Teka, ano nangyayari? Bahala na, kailangan ko siyang maabutan. Buboy! Saan ka ba pupunta, ha? Hoy! May aswang dyan, sige ka! Buboy! Uy! Buboy! Ate? Pambihirang bata ka, pinagod mo ko. Saan ka ba pupunta, ha? Teka ate, nasan tayo? Ha? Anong nasan tayo? Hinabol kita mula sa bahay papunta dito. Naglalakad ka mag-isa. Ha? Ang alam ko, nandun lang ako sa labas ng bahay eh. Hindi mo ba natatanda ang naglakad ka na papunta rito sa gubat? Hindi ate, hindi ko nga alam ito eh. Ang natatandaan ko lang, may kalaro ako. Kalaro? Oo ate, nagtatawanan pa nga kami kasi matanda na siya. Parang kasing edad mo lang pero namamangha pa rin siya sa pagtutrumpo ko. Buboy, ano ba nangyayari sa'yo? Wala naman ako nakikitang kasama mo ah. Mabuti pa umalis na tayo dito. Halika na, dapat hindi ka sumasama sa ibang tao eh. Ate, anong tunog yun? Masama ang kutob ko. Umalis na tayo dito, Buboy. Halika na. Ate, teka sandali lang. Teka lang, huwag mo akong kaladkarin. Sakit eh. Ano ba, ate? Pasensya na, pero kailangan nating makalayo sa lugar na to, Buboy. Oo nga, pero teka lang. Yung trumpo ko nalaglag eh. Hayaan mo na yan. Magpabili ka na lang sa mama mo. Ay, hindi pwede. Sabi ni mama kapag nawala yung trumpo ko, hindi na niya ako bibilan tapos papaluin pa niya ako. Ako na lang magpapaliwanag sa nanay mo, ha? Ayoko, ate. Baka saktan ako ni mama kasi nawala ako yung trumpo ko eh. Ay, sige na nga, kunin mo na. Bilisan mo, ha? Tumakbo si Buboy noon para kunin ang nalaglag niyang trumpo. Kinaladkad ko siya palayo, kaya noong nabitawan niya, binalikan pa niya. Habang hinihintay siya, nakarinig ako ng sunod-sunod na pag-angil. Mabibilis ang mga kaluskos na naririnig ko na parabang pinalilibutan kami. Agad akong yumuko at kinuha ang patalim na nakasabit sa tagiliran ko. Simula nang matuto akong ipagtanggol ang sarili, mahilig na akong magdala ng patalim. Nung bata kasi ako, sinugod kami ng aswang
at wala akong nagawa nang kitilin nila ang buhay ng lolo ko. Buboy, dito ka sa likod ko. Bilisan mo! Ate, ano po yun? Hindi ba sinabi ko sa'yo na may aswang dito? Hindi ako nagbibiro doon. Ate! May humawak sa pako! Huwag kang gagalaw, Buboy! Bitawan mong pinsan ko! Sinasaksak mo po siya, ate! Hindi siya mapagkakatiwalaan, Buboy. Isa pa, isa siyang halimaw! Ate! Bumangon ng aswang na humila sa panoon ni Buboy. Mahaba ang kanyang pangil. Kapansin-pansin ang matulis niyang kuko. Kakaiba ang kanyang itsura kumpara sa mga aswang na nakikita ko. Malalaki ang pataas niyang mga tinik sa likuran ng binti, hita at braso hanggang sa balikat. Ang kanyang buhok ay pataas na parang tinik din. Ang kanyang muka ay tila itsura ng hayop na lobo. Hindi rin nakatakas sa akin ang tenga niyang matutulis ang dulo. Ang kanyang mga mata ay kombinasyon ng dilaw at pula. Mahigpit ang pagkakahawak ko sa patalim. Parang nabuhay ang alaalang gusto ko sanang kalimutan pero hindi ko magawa. Sumugod ang aswang papunta sa amin. Matapang ko siyang hinarap at pinuntirya ko ang kanyang binti. Ilang beses kong hiniwa yun hanggang sa mapaupo siya. Napansin kong may mga aswang sa paligid pero hindi sila nangahas na lumapit sa amin. Nakita ko silang nag-atrasan. Sasaksakin ko na sana ang aswang nang hawakan ni Buboy ang balikat ko. Ate, tama na po! Tumigil ka, Buboy. Aswang to. Masasama sila. Ano ba? Bakit mo ba ako pinipigilan, ha? Pero, siya ang kalaro ko kanina, ate. Hindi siya masamang tao. Tingnan mo po, oh. Tao siya. Ano? Bumalik lang siya sa anyong tao, pero aswang pa rin yan. Pakiusap. Huwag mo akong patayin. Hindi po ako kalaban. Pakiusap. Huwag mo akong patayin. Bakit hindi kita papatayin, ha? Aswang ka. Gusto mo bang patayin ang pinsan ko, ha? Sira ka ba, ha? Pakiusap. Huwag mo namang itutok yung patalim sa akin. Takot ako sa matutulis na bagay eh. Pakialam ko. Itututo ko to sa kahit sinong halimaw na gusto ko. Uy, huwag mo naman ako patayin. Pakiusap. Ate, tama na. Ano ba, Buboy? Bitawan mo nga ang kamay ko. Ate, mabait po siya. Kaibigan ko siya eh. Anong kaibigan? Kararating mo lang dito, may kaibigan ka na? Isa pa, pinahama ka ng aswang na to. Ang aswang masasama. Yan ang tandaan mo. Hindi ako masama. Hindi ako masama pa nga ako. Hindi ko kayo sasaktan. Napilitan lang ako. Inutusan lang akong kumuha ng tao. Tigilan mo nga ako sa pagpapanggap mo. Aray! Tama na. Hindi nga ako lalaban, oh. Huwag mo na akong saktan. Ate, pakiusap, wag. Maawa ka sa kanya, ate. Ano ba? Masama nga siya, Buboy. Umalis ka nga dyan. Lumayo ka sa kanya. Ate, wag mo siyang sasaktan. Sinabi nang umalis ka dyan eh. Wag mo saktan ang kaibigan ko. Ngayon mo lang nakilala, kaibigan mo na? Nakalimutan mo na yata ang tinuro sa'yo ng mama mo. Hindi ka dapat nakikipag-usap sa mga hindi mo kilala, Buboy. Siya si Kuya Kelvin. Wag mo siyang sasaktan. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Maawa ka naman. Nagsasabi ako ng totoo. Hindi ko kayo sasaktan. Napilitan lang naman ako sumugod dahil utos sa akin yun ng tatay ko eh. Utos ng tatay mo? Wala ka ba sariling isip? Malamang gusto mo rin yun. Bakit? Kapag sinabi ba ng tatay mong tumalon ka sa bangin, tatalon ka, ha? Kung yun ang gusto niya, bakit hindi? Hoy ikaw, wag mo ako niloloko, ha? Sabihin mo, marami ba kayong aswang dito, ha? Ha? Hindi ko pwedeng sagutin Sasagot yan eh. ka o tutuluyan kita, ha? Patalim! Ilayo mo sa akin yung patalim! Kapag hindi mo ako sinagot, talagang itutusok ko sa'yo to. Oo na, sige na, sasabihin ko na. Sabihin ko na nga. Ano? Marami ba kayo dito, ha? Oo, marami kami. Nasaan sila? Hindi ko alam. Wala sila rito eh. Wala na. Iniwan na nila ako. Ituro mo kung nasan sila. Patayin mo na lang pala ako. Sige na. Talagang papatayin kita kung hindi mo sasabihin. Ate, wag. Huwag mo siyang papatayin. Ano ba? Umalis ka nga dyan. Hoy!
Bumalik ka dito, aswang ka! Yan, ikaw kasi buboy eh. Nakikialam ka, nakatakas tuloy. Ate, wag mo na siyang habulin. Sige na. Hindi, kukunin ko siya. Akin na nga yung trumpo mo. Hinabol ko ang aswang at ginamit ang trumpo para batuhin siya. Inikot ko muna yun sa tali saka mabilis na binato. Sa sobrang lakas ng pagbato ko, tinamaan siya sa ulo at natumba. Mabuti na lang din at hindi tumama ang pako sa ulo niya. Mabilis ang pagtakbo ko papunta sa kanya. Ginamit ko ang tali ng trumpo para itali ang mga kamay niya sa likuran. Malakas ko siyang hinampas nang hawakan ng patalim sa may ulo at hinila ko siya sa damit. Kinuha ko yung palagi kong dalang rosaryo at dinoble ito sa kamay ng aswang. Naghihiyaw siya sa sakit dahil doon. Hindi ko alam kung anong nasa isip ko pero hukom, inuwi ko siya sa bahay. Ikaw bilisan mong maglakad. Baka mapansin pa ni tita na wala kami sa bahay. Bilisan ko na nga, ito na nga Sumasagot ka pa Tusukin kaya kita nitong kutsilyo ko. Uy, wag naman. Sumama na nga ako sa'yo, ganyan ka pa? Wala kang magagawa. Ate, ang bad mo talaga. Dapat lang yan sa kanya, no? Saan ba tayo pupunta, ate? Uuwi. Pero kanina pa tayo naglalakad Ay, kainis. Nakalimutan ko kung saan yung pabalik eh. Nasa kabilang lugar tayo. Nandun sa kabila ang papunta sa bahay ninyo. Bakit ngayon mo lang sinabi? Hindi ka naman nagtanong eh. Maglakad ka, dali! Pumunta ka sa kung saan mo biniktima ang pinsan ko. Oo na, sige na. Teka lang, Buboy. Mag-usap muna tayo. Bakit po, Ate Angel? Kung gusto mong mabuhay tong kaibigan mo, magkakaroon tayo ng kasunduan. Ha, ate? Kasunduan? Ano naman yun? Hindi mo sasabihin sa mama mo tungkol dito. Itatago ko siya sa bodega sa may likod ng bahay. Papayagan mo ba akong makipaglaro sa kanya? Siyempre, hindi. Oo. Papayagan kita. Basta wag mo lang sabihin sa mama mo. Naintindihan mo, ha? Sige, ate. Kasunduan natin yan, ha? Opo. Ganito ang plano natin. Mauuna ka magpakita kay tita. Pilitin mo siyang papasukin sa loob ng bahay para makalusot ako papunta sa likod ng bahay nang hindi niya napapansin. Kailangan natin siyang itago dahil magagalit ang mama mo kapag nagkataon. Sige, ate. Tandaan mo sikreto lang natin to. Oo. Kapag tinanong ka niya, kamo nag-ikot-ikot lang tayo. Oo, ate. Akong bahala. Magaling ako dyan. O siya, sige, maglakad ka na. Galingan mo mamaya, ha? Pwede ba? Tanggalin mo na yung nilagay mo sa kamay ko. Ang sakit na eh. Baka maputol na tong kamay ko. Hoy, wag mo akong utusan. Para yatang gusto mong tusukin ko ng kutsilyo ang tagiliran mo. Ay, masyado ka namang marahas. Wala akong intensyon na saktan kayo. Talaga ba? Hindi ako naniniwala sa'yo. Okay, bakit mo ako kinuha? Tumahimik ka! Kapag hindi ka tumigil, puputulin ko yung dila mo. Nang makarating kami sa bahay, ginawa namin ang plano at nagtagumpay naman kami. Dinala ni Buboy si tita sa loob ng bahay. Palingon-lingon pa si tita bago siya nagdesisyon na pumasok. Nang nagkaroon na ako ng pagkakataon, ay kinaladkad ko ang aswang papunta sa likod bahay. Bala ko sanang patulugin siya para hindi na siya makapalag, kaso matangkad siya. Mahihirapan akong dalhin siya sa loob. Pagkarating naman namin sa bodega, naghanap ako ng magagamit. Doon ko nakita ang malalaking kadena at kandado. Itinali ko ang mga kamay niya at paa niya. Sumubok siyang tumakas pero nahabol ko siya. Pinalipad ko rin ang patalim kaya tumama yun sa kanyang paa na dahilan para mapaluhod siya. Muli ko siyang kinaladkad para ikadena. Pakawalan mo na ako, please! Aray, kainis naman na sakit to! Hinugot mo na naman kagad yung kutsilyo eh! Pasensya na. Kailangan ko kasi ang patalim ko eh. Kailangan mo bang hugutin agad? Ha? Sakit kaya? Wala akong pakialam. Ano yan? Panyo, syempre. Hindi ka naman pala ganun kasama. Lalagyan mo pa rin. Ayan. Para hindi ka na maingay. Lamunin mo yung panyo. Yan Kung akala mo, ilalagay ko yan sa sugat mo, ha? Manigas ka. Tatakas ka pa, ha? Ate! Ate! Shh! Huwag ka maingay. Baka marinig ka ng pinsan ko. Iupakan kita eh. Ay, ano ba naman tong si Buboy?
Nakasunod ka agad dito. Ate, nandyan ka pa? Buksan mo nga ang pinto, sige na! Oo, nandito pa ako. Sandali, lalabas na ako. Wait lang. Ate, nasa na si Kuya Kelvin? Nagpapahinga na siya. Sisilipin ko. Hindi na, huwag mo na silipin. Bakit naman? Nagpapahinga na nga siya. Gusto ko po siya makita eh. Hindi na. Bakit mo nilalak ang pinto, ate? Ano kasi, para hindi pumasok si tita dito. Paano po siya mabubuhay niyan kung nilalak mo yung pinto? Huwag mong intindihin yun. Dadalhan naman natin siya ng pagkain eh. Pumasok na lang tayo sa bahay, ha? Lika na. Ate, pero... Huwag ka nang makulit. Mamaya, malaman pa yan ni tita. Okay lang ba talaga siya dyan sa loob? Okay lang siya dyan. Huwag ka mag-alala. Oh, huwag ka maingay ha. Malapit na tayo sa bahay. Nandito na po kami, tita. Oh, Angel, saan ba kayo pumunta ha? Kanina ko pa kayo hinahanap. Hindi man lang kayo nagpaalam sa akin. Tita, nag-ikot lang po kami. Dinala ko siya sa ilog. Bakit mo siya dinala doon? Di ba delikado ang daan? Gubat ang dadaanan nyo at saka madali ka pang maligaw. Mabuti na lang nakabalik kayo. Wala naman po naging problema, tita. Sa uli-uli, wag mo na dalhin si Buboy ron, ha? Alam mo naman ang batang yan, lapitin ng mga kung ano-anong elemento, parang ikaw. Hindi dapat kayo nagpupunta sa mga ganong lugar. Tita, pasensya na po kasi gusto ko lang namang ipakita sa kanyang itsura ng lugar natin. Hindi ba, Buboy? Na? Oy, Buboy, bakit hindi ka mapakali, ha? Po? Hindi naman po Ay nako, halika na nga, pumasok na tayo sa bahay. Hukom, alam kong masama ang ginawa ko sa aswang, pero matindi ang trauma na naranasan ko sa mga kalahi niya. Gabi-gabi akong hindi makatulog nung bata ako at palagi pumapasok sa isip ko ang pagpatay nila sa lolo ko. Kung hindi dahil sa sakripisyo ng lolo ko, baka patay na rin ako. Nakahingi naman ako ng tubig sa mga kamag-anak, pero huli na ang lahat. Kung makikita ko ang itsura ng aswang na yon, makikilala ko agad siya. Meron kasi siyang kakaibang sungay. 3 patong ang sungay niya na nagmukhang korona at wala siyang ibang katulad. Gusto ko ulit siyang makita at makaganti sa ginawa niya sa lolo ko. Simula nang kunin ko siya, palihim akong pumupunta sa bodega para dalhan siya ng pagkain. Kailangan ko siya ng buhay kaya ko yun ginagawa. Isang gabi, kakain na sana kami nang makarinig kami ng sunod-sunod na atungal. Natigilan ang tita ko na naglalapag ng mga plato sa lamesa. Napa-sign of the cross din siya. Ay, Diyos ko po. Ano bang atungal yon? Mama, teka, saan po kayo pupunta? Ay, kukuha lang ako ng asin. Diyos ko, baka may aswang sa paligid. Tulungan mo nga ako, Angel. Magsaboy ka rin. Opo, tita. Bakit po, Mama? Hindi naman tayo sasaktan ng mga aswang eh. Mababait sila. Abay, sino nagsabi sa'yo mababait ang mga walang yang yon? Pinatay nila ang tatay ko. Ngayon nandito na ulit tayo sa bahay. Delikado rin ang buhay natin. Kailangan lang nating mag-ingat. Mabuti na lang wala na ring manunugi sa atin. Kaya ikaw, Angel, tumigil ka na sa trip mong manghuli ng aswang, ha? Si tita, ako na naman ang nakita. Kung delikado po sila, bakit pa tayo umuwi dito? Dapat lumayo na lang tayo. Dahil wala tayong mapupuntahan, anak. Alam mo naman ang ginawa ng tatay mo, hindi ba? Iniwan na nga tayo. Dinamay pa tayo sa mga utang niya. Tita, nakapagsaboy na po ako ng asin. Ay, nako, umatungal na naman. Ay, nasa kaya yon? Tita, hindi po ba may mga pangontra si Lolo sa mga aswang? Nasaan po? Hindi ko napansin. Baka nandun sa bodega. Kukunin ko yun bukas. Ako na lang po kukuha. Sigurado ka, ha? Opo. Teka, bakit po kayo natatakot? Wala po ba kayong pananampalataya sa Diyos, ha? Ay, naku, ikaw na bata ka. Kumain ka na nga lang. Dami mo sinasabi. Siyempre meron. Kaya lang hindi naman sa lahat ng oras iaasa mo sa Diyos. Ay naku, magdasal na nga tayo bago kumain. Kumain na kami pero naging alerto ako sa paligid. Sa tingin ko,
Epektibo ang paraan ko para mahuli ang mga aswang. Pero matapos kaming kumain, nakatulog ako sa kakahintay kung may magaganap na pagsalakay. Wala akong naramdaman. Maagang umalis ang tita ko noon para pumunta sa munisipyo. Samantalang ako, tumakbo ako paikot sa bakuran para ikondisyon ang sarili. Noong bata pa kasi ako, tinuruan ako ni Lolo ng paraan ng pakikipaglaban. Dati kasi siyang manunugis. Pagkapasok ko sa bahay, wala sa loob si Buboy kaya pumunta ako sa bodega. Nakita ko siyang nakikipaglaro ng baraha sa aswang. Doon ko rin namalayan na nawala pala ang susi sa akin. Buboy! Ate, halika! Sali ka sa amin! Maglaro tayo ng baraha! Lumayo ka sa kanya! Tumayo ka dyan! Pero ate... Hindi ko naman siya sasaktan eh. Naglalaro lang kami ng baraha. Manahimik ka! Hindi ko kailangan ng opinyon mo. Ay, sungit. Okay, sige. Buboy, sagutin mo ako. Bakit mo kinuha ang susi sa akin, ha? Ate Angel, sorry na. Gusto ko lang naman makalaro si Kuya Kelvin eh. Matigas talaga ang ulo mo. Alam mo ba mapapahama ka sa ginagawa mo, ha? Hindi ka na talaga nagtatanda. Dapat sa'yo pinapalo eh. Aray ko! Tama na ate! Wag na po! Tama na po! Masakit yung puwet ko eh! Talagang masasaktan ka kung hindi ka magtatanda. Kapag sinabi ko sa'yo hindi pwede, hindi pwede. Isusumbong kita kay mama! Sige, magsumbong ka. Wala akong pakialam. Tutal papaluin ka pa rin naman nun kasi nakipaglaro ka sa aswang. Ay, teka! Hoy! Hoy, aswang! Bumalik ka dito! Dahil sa galit ko sa nangyari, hindi ko namalayan na nakalabas na pala ng bodega si Kelvin. Bago ko siya habulin, naghalungkat ako sa lumang gamit ni lolo ko at doon ko nakita ang buntot pagi. Iniwan ko si Buboy sa loob ng bodega. Mabilis ang takbo ng aswang kaya lalo kong binilisan pa. Nang malapit na ako ay hinampas ko ang buntot pagi sa gawin niya. Tumama ang dulo nun sa likuran niya. Narinig ko siyang humiyaw pero nagpatuloy siya sa pagtakbo. Inikot ko sa ere ang buntot pagi saka hinampas sa kanya. Nagulat ako dahil pumulupot ang buntot pagi sa binti niya kaya siya nadapa. Hoy! Bumalik ka dito! Bakit mo ba ako hinahabol, ha? Pakawalan mo na lang ako. Hindi! Ikaw ang susi ko para makita ang ibang aswang. Akala mo mabubuhay ka kapag nalaman ng pamilya ko na hinuli mo ako? Yun nga ang gusto ko eh, ang makita sila. Ngayon nakabalik na ako dito. Sa tingin mo ba bumalik ako ng hindi handa, ha? Ay, nakakatakot ka talaga. Mas nakakatakot ako kung hindi ka susunod sa akin. Lika na! Tuisit naman, oh. May sapak yata talaga sa ulo to eh. Talaga! Kapag nalaman ng pamilya ko ito, manda ka talaga. Hindi kami pangkaraniwang na aswang lang, ha? Malalakas kami. Ah, talaga? Bakit hindi ka makalaban sa akin, ha? Siyempre, hindi ko naman intensyong lumaban eh. Ang gusto ko lang eh, makalaya kayo. Hindi ka makakaalis dito hanggat hindi ka kinukuha ng pamilya mo. Mula noon, araw-araw ay tinotorture ko talaga siya. Lahat na yata ng panlaban na meron ako, ginamit ko na sa kanya. Magmula sa buntot pagi, espada, patalim at holy water. Ginagawa ko siyang kalaban. Pero ewan ko ba, lampay yata talagang aswang na nabihag ko kasi palagi siyang natatalo sa akin eh. Pinapanood lang kami ni Buboy kapag naglalaban kami. Ang madalas naming ginagawa, kunwaring pinapalaya ko siya kaya tumatakbo siya. Pero palagi ko siyang nahahabol at kinukulong. May araw pa na nasugatan niya ako gamit ang matulis niyang kuko. Umiyak siya habang pinupunasan ang sugat ko. Naisip ko noon parang kakaiba siyang aswang pero agad ko rin namang naisip na walang mabuting aswang. Isang araw, hinabol ko na naman siya at nakarating kami sa ilog. Mabilis ko siyang dinampot at iuwi na sana sa bahay dahil walang kasama si Buboy. Pero... sandali lang, Angel! Pagod na ako! Muwi na tayo. Walang kasama si Buboy sa bahay. Ayoko na, no? Hindi na kaya ng katawan ko maglakad pa. Teka, ano na naman yan? Ibabalik ko ang tali sa'yo. Baka tumakas ka pa ng tuluyan eh. Sino ba naman ang hindi tatakas sa katulad mong sadista? Ilang beses mo akong binubugbog sa isang araw, no? Kung hindi lang madaling gumaling ang mga sugat ko, baka namatay na talaga ako. Ibig sabihin, kulang pa mga pangontra ko. Ano? Hindi ka pa namamatay eh.
Ibig sabihin, hindi epektibo. Teka lang, epektibo naman. Kaya lang, iba talaga ako kumpara sa mga aswang, no? Sabi mo nun, malalakas kayo at hindi pangkaraniwang aswang. Ibig sabihin, pare-parehas lang kayo. Kung hindi tumalab sa'yo, hindi rin tatalab sa kanila. Halika, lumaban ka ulit sa akin. Ano? Maniwala ka, iba ako. Ako ang may kakaibang mata. Ibig sabihin nun, may potensyal ako bilang pinakamalakas sa angkan namin at napipisil na maging pinuno. Hoy, bakit ka tumatawa? Pinapatawa mo ko eh. Paano magiging pinunong kagaya mong lampa? Ay, ayaw talagang maniwala nito. Sige, lumaban ka. Itong espada ko naman ang susubukan ko. Saan mo naman ako ang espadang yan? Ito ang espada ng lolo ko nung nabubuhay siya. Subukan natin sa'yo. Sandali, Angel. Pagod na ako eh. Baka naman pwede magpahinga. Marunong din kami mapagod, no? Duwag ka lang eh. Hindi ako duwag, ah. Bukas, maghanda ka. Bakit? Maglalakbay tayo. Paano si Buboy? Linggo bukas, walang pasok si tita. Mababantayan niya si Buboy. Oh, tumayo ka dyan. Susubukan ko lang tong espada sa'yo. Ginagawa mo na naman akong punching bag niyan eh. Teka, sandali. Si Buboy. Sabi mo, uuwi na tayo kasi walang kasama si Buboy. Oo nga pala, malapit na maggabi. Ay, salamat. Akala ko katapusan mo na eh. Halika na, bukas naman ha. Ate! Tulong! Ate! Si Buboy yun ah. Paano si Buboy yun? Nasa bahay siya. Si Buboy talaga yun. Maniwala ka. Ate! Oo nga. Buboy! Buboy, nasan ka? Buboy! Nung panahong yun, sobrang pagsisisi ko na iniwan ko si Buboy sa loob ng bahay. Nakalimutan kong likas pala sa kanya ang maging matigas ang ulo at dahil bukas din ang kanyang third eye, nakikita niya ang mga multo. Hinanap namin si Buboy hanggang sa nakita naming nakapatiwarik siya sa puno. Pumulupot ang paa niya sa makapal na baging ng puno. Iyak siya ng iyak. Pagkatapos namin siyang sagipin, nakita ko pa ang mga bata sa paligid. Kung titingnan mo sila, para silang mga normal na bata lang. Parehas kami ni Buboy na minsan nagbubukas ng third eye. Lubog ang kanilang mga mata na parang bangin na walang hangganan. May babae at may mga lalaki. Nagsaboy ako ng holy water kaya nawala sila. Iniligtas nila si Kevin sa pamamagitan ng mabilis na pag-akyat at paggamit ng matulis ng kuko. Nalaglag si Buboy na siya namang sinaluko. Ayos ka lang ba, Buboy? Ayos lang, pero natatakot po ako. Tana. Ano ba nasa isip mong bata ka? Paano ka napunta dito sa gubat, ha? Sumunod lang po ako sa inyo tapos nakakita ako ng mga bata. Inaya nila ako maglaro kaya sumama ako. Ay, matigas talaga ang ulo mo eh. Isusumbong na talaga kita sa mama mo. Hindi ba ang bilin ko sa'yo, huwag kang sasama kung kani-kanino? Bakit matigas ang ulo mo ha? Kukurutin kita eh. Uy, tama na. Natatakot na nga yung bata oh. Huwag ka nga makialam dito. Hindi ka naman namin kamag-anak eh. Umuwi na nga tayo. Maglakad ka na, Buboy. Huwag mo na kasi siyang pagalitan. Imbis na damayan mo, inaaway mo pa eh. Bakit ka ba nakikialam? Pinsan ko yan. Ako nag-aalaga sa kanya. Natural lang napagalitan ko siya kung hindi siya sumusunod. Oh, tama na po. Huwag na po kayong mag-away. Para kayong mag-asawa niyan eh. Tigilan mo nga yung bunganga mo. Makakarating talaga sa mama mo to ha. Sinasabi ko sa'yo. Bago tayo magkalimutan, Kelvin ha. Lumapit ka sa akin, bilis. Tatalian kita ulit. Oo na. Alam ko na yan. Hindi naman ako lalaban eh. Tama lang yan. Sumuko ka na. Dahil tiwala akong ililigtas ako ng pamilya ko. Kapag nangyari yon, humanda ka talaga. Hindi mangyayari yun. Naglakad na kaming tatlo pauwi. Mabuti na lang maganda ang memorya ni Kelvin. Kaya siya ang ginawa naming navigator. Malapit na kami sa bahay nang makita namin si tita na naglalakad pauwi. Angel! Buboy? Mama! Bakit ang higpit ng yakap mo? At bakit parang umiiyak ka? May nangyari ba sa'yo, Buboy, ha? Mama, may nakalaro ako mga bata pero masasama sila. Tita, bakit nandito ka na? Hindi ba may pasok ka?
Umuwi ako ng maaga. Masama ang pakiramdam ko eh. Saan ba kayo nagpunta? At ano naman yan, Angel? Bakit may mga espada at buntot pagi kang dala, ha? Wala lang po. Nagpa-practice lang ako. Practice na naman. Hindi ba sabi ko tumigil ka na sa ganyang gawain, ha? Kasi po eh. Magandang araw po. Sino tong kasama mo? Wala po yan. Kaibigan po namin siya, Mama. Kaibigan? Teka, bakit siya nakakadena? Wala po. Kasama ko po siyang mag-practice. Kumusta po? Ako po si Kelvin. Mabuti naman ako. Ako nga pala si Mona. Ako ang mama nitong si Buboy at tita ni Angel. Ay, ang gwapo mong bata. Sigurado kang kaibigan ka lang ni Angel, ha? Tita, kasama ko lang siya mag-practice. Huwag kayo mag-isip ng kung ano-ano. Wala naman akong sinabi, Guilty? Uwi na nga tayo. Teka, Kevin, saan ka ba nakatira? Sa ano po? Basta malayo po dito eh. Malayo? Pero pinuntahan mo ang pamangkin ko kahit malayo? Tita, kadiri ka. Ano kadiri? Wala naman ako sinasabi. Pero teka, bakit may mga sugat ka? Binubugbog po siya ni ate. Hoy, Buboy! Angel, totoo ba yon? Nagpa-practice po kasi kami. Hindi po maiiwasan yun. Tita, itong anak mo matigas ang ulo. Sumama na naman kung kani-kanino. Ang malala pa, hindi tao ang sinamahan niya, kung hindi mga elemento at multo. Ano? Ikaw talaga, Buboy. Napakatigas ng ulo mo. Yan na bagay sa'yo. Aray ko, Mama. Masakit na po eh. Pambihira kasing mga third eye na yan. Bakit pa yan nauso? Kasalanan talaga to ng lolo mo eh. Kung ano-ano kasing kalokohan ang naiisip nung nabubuhay pa. O siya, magluluto pa ako ng pagkain. Kelvin, maghapunan ka na sa amin, ha? Hindi na, tita. Uuwi na po siya. Ihahatid ko na po. Ha? Pauuwiin mo na ako? Kunwari lang. Sumang-ayon ka na lang, ha? Tama po. Tita Mona. Alis na po ako. Ay, hindi. Nako, hindi. Pakakainin kita. Ang payat-payat mo. Mukha kang palaging gutom. At saka, Mama, wala rin po siyang matutulugan. Ha? Hoy, Buboy, kasi po malayo ang pinanggalingan niya. Baka pwede po natin siyang patuloyin sa atin. Ay, nako. Wala namang problema ron. Kaibigan naman siya ng ate mo eh. Ay, huwag kang mag-alala. Welcome ka sa amin, Kelvin. Maraming salamat ho. Ay, nako. Kami na ang bahala sa'yo. Nagkatinginan muna kami ni Kelvin. Nauna sina tita sa paglalakad. Hinila ko siya sa kwelyo at sinabing wag na wag siyang magkakamali na sabihing aswang siya at umakto lang siyang normal na tao. Sumang-ayon naman siya kaya binitawan ko na siya at pagkatapos ay sinuntok ko siya sa sikmura. Pagka-uwi ng bahay, pinagsilbihan ni tita si Buboy. Habang nagluluto si tita, sinabihan ko siya na wag lagyan ng bawang at asin ng pagkain. Nagtaka siya noon kaya sinabi ko na lang na may sakit si Kelvin at bawal siya sa ganon. Hanggang sa ngayon, hindi ko alam kung nakakahalata ba si tita o hindi. Nagpaalam din ako sa kanya na may pupuntahan kami ni Kelvin. Pumayag naman siya. Kinabukasan ng hapon, umalis na kami ni Kelvin. Itinali ko na naman siya at naglakbay na kami. May backpack ako at nandoon ang mga gamit ko pangontra sa mga aswang. Saan ba tayo pupunta? Maghahanap tayo ng aswang. Aswang? Bungol ka ba? Bakit kailangan mong ulit-ulitin ang sinasabi ko? Baliw ka yata eh. Kaya mo ba ako sinama para maging pain? Mali mo naman, may makakilala sa'yo. Sagipin ka o kung ano man. Siguradong ililigtas nila ako. Ang bihira. Ilang araw ko nang naririnig sa'yo pero wala namang dumadating para sagipin ka. Ay, naiinip na ako. Baka kasi abala lang sila. Ako nga wag mong lokohin ha. Ilang araw na silang abala. Kung importante ka talaga sa kanila, dapat nung gabi pa lang na dinala kita sa amin, dapat sumunod na sila, di ba? Anong gusto mong palabasin, ha? Ano bang naiisip mo, ha? Mahal ako ng pamilya ko, hindi nila ako iiwan, no? Darating sila para iligtas ako, tandaan mo yan. Talaga?
Bakit hanggang ngayon wala pa rin sila? Tawagin mo na kasi. Ayoko. Ako ba talaga binibwisit mo, ha? Kapag tinawag ko sila, paano ka na? Baka patayin ka nila. Bakit? Ano naman sa'yo? Siyempre, nag-aalala ko. Kadiri, kinikilabutan ako sa'yo. Hindi tayo talo, ha? Para lang sa kaalaman mo. Alam mo, ang yabang mo rin, no? Alam mo, napakalakas mong tao. Kung gugustuhin ko nga lang, baka sinaktan na kita. Gawin mo nga, sige. Ha, gawin mo. Duwag ka naman eh. Ikaw lang ang nakilala kong duwag na aswang. Hindi ka duwagan yun. Bakit? Hindi ba pwedeng may mga aswang lang na kagaya kong ayaw ng gulo? Hindi nga ako kumakain ng tao eh. Wala ako sa'yo. Pero yung mga tingin mo kay Buboy, parang gusto mo siyang kainin. Hindi. Naalala ko lang talaga yung kapatid kong namatay. Ganun ang edad niya nung pinatay siya ng isang manunugis eh. Ano ibig mo sabihin? Pinatay ng isang manunugis ang panganay naming kapatid. Kaya sabi ni nanay, bago siya nawala, dapat magbagong buhay na ako. Si tatay lang naman ang nagtutulak sa amin eh. Oo na. Manahimik ka na sa kwento mo. Parang di naman totoo. Totoo nga sinasabi ko. Sus? Ay, saan ba tayo pupunta ha? Napapagod na ako sa kakalakad eh. Ang kulit mo. Naghahanap nga tayo ng aswang. Ikaw ba talagang mahalaga sa pamilya mo o ano? Yan ka na naman. Sinabi ng mahal ako ng pamilya ko eh. Hindi nila ako pababayaan. Gusto mo pa yatang patunayan ko sa iyo yun eh. Ay, ang tagal naman. Wow, ang yabang talaga. Nakakabuisit. Kalagan mo ako rito para maglaban tayo. Walang problema sa akin. Hindi pala. Hindi, wag na. Baka masugatan ka lang eh. Kasalanan ko na naman. Sus! Duwag ka lang talaga. Aminin mo na. Oo, sige na. Makulit ka kasi talaga eh, ha? Sige, dadalhin na kita sa kuta namin. Ipapakita ko sa'yo kung gaano ako kaimportante sa pamilya ko. Busy lang talaga siguro sila. Ang daming satsat. Sabihin mo na lang. Sige, sumunod ka sa akin. Bahala na kung mapatay ka nila. Hindi ko na konsensya yun, ha? Naglakad kami ng naglakad. Ilang minuto lang, huminto ako dahil may naririnig akong kaluskos. Tapos ay may bigla na lang lumabas na isang malaking ibon. Sinugod niya ako kaya mabilis kong inilabas ang buntot pagi at hinampas siya. Muli siyang lumipad pa itaas. Tumakbo ako para sundan ang ibon na gustong tumangay sa akin. Ngunit bumalik siya at muli akong sinugod kaya hinampas ko siya ng buntot pagi. Tinamaan siya sa pakpak kaya nalaglag. Matapos noon ay bigla itong nag-anyong aswang kagaya ng itsura ni Kelvin. Naalala ko noon na tuwang-tuwa si Kelvin kasi may dumating na aswang na para bang ililigtas siya. Muling sumugod sa akin ang aswang. Mabilis ang kanyang galaw. Nilalampasan niya lang ako at hindi ko kaagad namamalayan na nasusugatan na pala ako. Ang mga tinik sa katawan niya ay naging kasing talas na mga patalim kaya napaluhod na ako sa sobrang sakit. Nagtaka ako dahil iniwan niya kami at pumunta malapit sa isang puno. Nanlaki ang mga mata ko nang may tumayong bata at tumakbo. Buboy? Si Buboy! Hinahabol siya ng aswang! Ay, ibig ko sabihin kapwa ko aswang! Paano napunta dito si Buboy? Oh, ang tigas talaga ng bungo ng batang yon. Oh, Kelvin! Saan ka pupunta? Ililigtas ko si Buboy! Sandali, hintayin mo ako! Buwisit! Nahirapan akong tumakbo. Kailangan ko maabutan ng aswang na yon. Ate! Ate, tulungan mo ako! Inilabas ko ang espada. Tumakbo ako ng mabilis para maabutan ng aswang. Bumuelo pa ako para makasampas sa likod ng aswang at itinusok ang espada. Agad din akong bumaba dahil matatalim ang tinik niya. Umatungal siya ng malakas. Kinuha ko ang maliit kong patalim at hiniwaan ko siya sa may binti, hita, braso at sa leeg. Humarap sa akin ang aswang. Binunot niya ang espada at ibinato sa akin. Mabuti na lang at kaagad akong nakaiwas. Bumao ng espada sa lupa. Tumakbo ako at kinuha ang espada. Sakto namang pagkakuha ko, umatake ang aswang at ginamit niya ang mga tinik bilang panlaban. Sinangga ko yun ng espada. Malakas siya, kaya halos napapaluhod na lang ako kapag sumusugod siya. Gamit ang isang kamay, dinukot ko ang holy water. Winisikan ko siya kaya siya umatungal. Sinamantala ko yun para hiwain siya at buong lakas na hiniwa ang leeg niya. Tumalsik ang ulo sa gawin ni Buboy. May ulo!
Buboy, huminahon ka. Ate! Naku, ikaw na bata ka. Bakit ka nandito? Kanina mo pa ba kami sinusundan, ha? Opo, ate. Tumakas ka na naman sa nanay mo? Naku, malilintikan ka talaga dun eh. Kasi natatakot ako baka kung anong gawin mo kay Kuya Kelvin eh. Anong gawin? Kaligtasan talaga niyang kinatatakutan mo, hindi ang buhay ko, ha? Ang lupit mo naman. Kasi ikaw magaling ka naman sa pakikipaglaban, pero si Kuya Kelvin hindi. Ay, teka, oo nga pala. Nasaan na si Kelvin? Kelvin! Nandito lang ako. Kuya Kelvin! Buboy, ano, ayos ka lang ba? Opo! Teka, bakit ka ba sumunod sa amin? Delikado pupuntahan namin ang ate mo eh. Kuya, kilala po ba ninyo yung aswang? Oo. Kamag-anak mo ba yan? Hindi, pero kilala ko siya. Pasensya ka na. Napatay ko siya. Ayos lang, inaaway rin naman ako ng aswang na yan eh. Teka, bakit ba ako humihingi ng tawad sa'yo? Malay ko rin sa'yo. Bahala na nga. Umalis na tayo dito. Kailangan na nating iuwi si Buboy. Sandali lang, malapit na dito yung baryo namin eh. Ano naman? Mas importante sa akin ang buhay ng pinsan ko, no? Ate, naku, may mga sugat ka. Ito ba? Huwag mo tong alalahanin. Sanay na ako dyan. Bago pa ako tumira sa inyo, marami na akong karanasan sa pakikipaglaban sa mga aswang. Sandali, gusto ko lang silipin ang pamilya ko. Baka naman pwede kong gawin yun. Hindi na. Delikado kung kasama natin si Buboy. Ate, sige na. Pagbigyan na natin si Kuya. Gusto ko man, pero hindi pwede eh. Kuta ng mga aswang ang pupuntahan natin, tapos kasama ka. Paano na? Kung ayaw ninyo, ako na lang. Tiyan na kayo, no? Kuya Kelvin! Hoy! Bumalik ka dito! Mabilis na tumakbo si Kelvin papalayo. Hindi ko na sana siya hahabulin pero tumakbo rin si Buboy kaya wala na akong nagawa. Mabilis si Buboy tumakbo. Nahirapan akong humabol dahil na rin sa mga sugat ko sa katawan. Naabutan ko silang dalawa na nakatago sa mga halaman at sumisilip. Sumilip rin ako at nakita ko ang mga aswang sa ibaba. Bale, mataas na bahagi ng lupa ang pwesto namin. Masaya ang mga mata noon ni Kevin. Itinuro pa niya ang kanyang tatay at kapatid na babaeng nagiinuman. Ayun yung tatay at kapatid ko. Bakit kaya sila nagkakasiyahan? Hindi ko nga rin alam eh. Ang layo na pala natin sa bahay. Delikado na tayo dito. Halika na, Buboy. Pero paano si Kuya Kelvin, Ate Angel? Huwag mo siyang intindihin. Aswang yan. Teka lang po. Makinig tayo sa usapan nila. Makulit ka talaga no? Kuya Kelvin, bakit sila may party? Kahit alam nilang nahuli ka. Siguro nag-uusap lang sila kung paano nila ako ililigtas. Kung totoo ang sinasabi mo, dapat matagal ka na nilang kinuha. Shh! Huwag ka maingay. Gusto ko silang pakinggan eh. Okay, sige, pakinggan mo. Pagkatapos nun, ay lumapit kami ng kaunti para marinig namin kung ano man ang pinag-uusapan ng pamilya ni Kelvin. Tay, mukhang masaya ka May dahilan ba para hindi tayo magsaya? Nawala na ang tinik sa lalamunan natin. Sa wakas, Tay, hindi na tayo mahihirapan. Kung noon, hindi ko alam ang gagawin. Ngayon, naliwanagan na ako. Siya pala talaga ang problema natin. Kaya uminom tayo ng uminom. Pero Tay, kahit baliktarin man natin ng mundo, anak mo pa rin si Kuya Kelvin at may posibilidad na siya ang maging bagong pinuno base sa lakas niya. Aanhin natin yon kung wala naman siyang balak tanggapin ang kapalaran niya. Duwag pa naman yun. Baka mapatay lang siya ng mga tao. Pabayaan mo siyang mamatay. Tutal, wala naman siyang kwenta eh. Hinihila lang niya sa kahihiyan ng pamilya natin. Dapat lang sa kanya yon. Siya rin naman ang dahilan kung bakit namatay ng maaga ang kuya mo. Kung hindi dahil sa kaduwagan niya, hindi sana mapapahamak sa kamay na manunugis ang kapatid niya. Uy, Kelvin, yun bang tatay mo? Grabe naman magsalita ang tatay ni Kuya Kelvin. Parang hindi kanya anak. Bakit naman siya ganon? Kaya naman pala hindi ka pinuntahan ng pamilya mo dahil wala na silang pakialam sa'yo. Kawawa ka naman.
Kuya Kelvin. Wala pala akong halaga sa kanila. Pues, susurpresahin ko sila. Ate Angel, naku, natanggal niya ang kadenang tinali mo. Punalinti ka na. Oh, Kelvin! Bumalik ka dito! Naku po, sumugod siya mag-isa. Ayos yun! Ate, okay ka lang ba? Bakit biglang natutuwa ka pa? Panoorin na lang natin sila makipag-away. Hindi mo po siya tutulungan? Bakit ko siya tutulungan? Gusto ko nga silang mamatay lahat. Huwag kang maingay ha. Makinig lang tayo sa kanila. Huwag kang maingay, buboy ha. Pero ate, Manahimik ka, sabi kung ayaw mong ikaw ang maging pulutan doon ng mga aswang ha. tatahimik na nga po ate. Makinig tayo sa kanila. Tay, Erika. Kelvin, bakit nandito ka? Kuya? Bakit nandito ako? Bakit parang gulat na gulat ka, ha? Ha? Hindi naman. Nagtataka lang ako kung paano ka nakatakas sa kamay ng mga tao. Bakit? Nagulat ba kayo na buhay pa ako? Kasi mas gusto ninyong maging patay na lang ako? Umayos ka sa pananalita mo, ha? Umayos din kayo. Narinig ko kayo ni Erika. Narinig ko kayong dalawa. Ang lulupit nyo. Talagang hahayaan nyo akong mapatay ng mga yon. Ayos din, ha? O ano? Totoo naman. Kuya, kasi naturingan kang may lahi ng mantas na aswang pero mahina ka. Erika, akala ko magiging kakampi kita. Katulad ka rin pala ni tatay. Kuya, kung wala akong pakialam sa'yo, di sana hinayaan kitang mamatay nun pa lang. Matagal ka nang pinagbabalakan ng pinuno ng patayan dahil salot ka sa lahi natin. Manang-mana ka talaga sa nanay mong mahina. Huwag niyong dinadamay ang nanay ko rito. Wala siyang kinalaman dito, ha. Hindi ko akalain na pati ako na sarili mong anak, pababayaan mong mamatay na lang. Hindi kita tinuturing na anak. Wala akong anak na duwag. Aha, ganun ba? Sige, hinahamon ko kayong lahat na labanan ako, matirang matibay. Hukom, tuwang-tuwa ako noon sa panunood kung paano tinumba ni Kelvin ang mga lamesa sa kasiyahan at basagin ang mga bote sa sahig. Galit na galit ang itsura niya. Nagwawala talaga siya at hinahayaan lang niya ang mga kapwa niyang aswang. Ramdam ko ang pagmamaliit nila sa kanya. Lumuluha na rin siya kaya mas lalo akong natawa. Para kasi akong nanunood sa sinehan habang pinipigilan ko naman ang bunganga ng pinsan ko para hindi siya magingay. Tinanggal ni Buboy ang kamay ko sa bibig niya kaya napalingon ako. Ate Angel, hindi ba natin tutulungan si Kuya Kelvin? Bakit natin siya tutulungan? Nakaka-enjoy nga silang panoorin, no? Tingnan mo ate, pinagtutulungan na siya. Kawawa naman. Hindi nga siya mahal ng sarili niyang pamilya. Pinagkakaisahan pa siya. Bakit? Akala mo ba perpekto ang bawat pamilya? Parang kagaya lang din sa atin yan. May kanya-kanyang problema. Pero tama bang ganun siya ng pamilya niya? Mas gusto nilang mamatay na lang siya. Ay naku, Buboy, may mga ganun talaga, no? Sandali. Oo nga, no? Teka, pagkakataon ko na to para makapaghiganti sa mga aswang na yan. Dito ka lang, Buboy, ha? Tutulungan mo na si Kuya Kelvin, Ate Angel? Ewan ko, pero sasamantalahin ko na ang pagkakataon para makapatay ng mga aswang. Mga salot sila sa lipunan. Ate, kaya mo yan! Naniniwala ako sa'yo! Ang dami mong alam. Dito ka lang, ha? Opo! Sandali, suotin mo tong rosaryo. Huwag na huwag ka magpapakita sa mga aswang. Dito ka lang sa may damuhan, ha? Mag-iingat ka. Opo! Oh, itong patalim. Kapag may sumugod sa'yo, gamitin mo. Kaya ko po ba yun? Kaya mo yan. Tandaan mo, nasa lahi natin ang manunugis. Kaya matatapang dapat tayo. Magtago ka na mabuti, ha? Opo, Ate Angel. Nilabas ko ang espada habang nakangisi. Parang dumadagungdong ang dibdib ko dahil sa magkahalong kasabikan at kaba. Kasabikan dahil sa wakas, makakaganti na ako sa mga aswang. Kaba dahil baka maunahan nila akong mapatay. Tumalon ako pababa sa kuta ng mga aswang. Nagulat pa sila nang makita ko. Winasiwas ko ang espada sa mga aswang na sumugod kay Kelvin. Hinila ko siya papalayo pero napalibutan na kami ng mga aswang. Mahigpit kong hinawakan ng espada
at nakita ko kung paano sila tuluyang mag-anyong aswang. Napalunok ako ng ilang beses pero buo ang determinasyon kong mabawasan man lang sila. Nakipaglaban ako sa kanila, samantalang si Kelvin ay nagwawala pa rin. Natigilan ako nang makita ko ang itsura ng tatay ni Kelvin. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya ang matagal ko nang hinahanap. Tumalon ako papunta sa kanya. Pinaghihiwa ko ang mga aswang na lumalapit sa akin hanggang sa magtama ang mga mata namin. Ang lakas naman ng loob mong pumasok sa kuta namin. Mukha namang mahinang tao ka lang. Ikaw, Oh, bakit naman ganyan na galit na galit ang itsura mo, ha? ikaw ang matagal ko nang hinahanap. Hinahanap mo ako? Matagal na kitang hinahanap para patayin. Ay, pasensya na, ha? Natawa ako sa iyo eh. Bakit mo naman ako hinahanap? Hindi ako pwedeng magkamali. Ikaw ang aswang na pumatay sa lolo ko. 18 taon na ang nakakalipas. Napakatagal na pala. Bakit ngayon ka lang naniningil, ha? Kaya nga, matagal na ang utang mo sa akin kaya sisingilin ko na may kasamang interes. Ang tagal kong hinintay ang pagkakataong to. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya talaga ang aswang na matagal ko nang hinahanap. Nakilala ko siya dahil sa kakaibang sungay niya na nagmumukhang putong ng korona. Sa lahat ng mga aswang, siya lang ang may ganun. Sinugod ko siya gamit ang espada ko. Nakailag kaagad siya. Sa pangalawang pagkakataon, sinalag niya ito gamit ang matalim na tinik sa braso niya. Muntikan na niya akong matusok kung hindi lang ako nakatalon agad. Muli akong sinugod ng ibang aswang kaya naging abala ako. Kaya nang muli siyang sumulpot sa harapan ko, hindi ko yun napaghandaan. Tumalon siya sa ibabaw ng mga aswang. Humaba ang kanyang mga talim sa braso at yun ang ginawa niyang panlaban sa espada ko. Paulit-ulit kaming naglalaban at dinig na dinig ang kiskisan ng mga patalim hanggang sa mawalan ako ng balanse at matumba. Ipinangharang ko ang espada sa patalim niya. Mahinang tao ka lang pala talaga. Akala ko naman ay may ibubuga ka. Huwag ka masyadong mayabang. Yan lang ba ang kaya mo, ha? Traidor ka! Masakit ba? Sasaksakin pa kita sa iba't ibang parte ng katawan mo. Bitiwan mo siya! Ano ba? Bakit ka ba nangingialam, ha, Kelvin? Kahit kailan talaga hadlang ka sa mga plano ko. Ako ang kalabanin mo! Abot ang pasasalamat ko nang malakas na hilahin noon ni Kelvin ang tatay niya. Habol hininga ako dahil doon. Silang dalawa ng tatay niya ang naglaban. Inilabas ko ang holy water at sinabuyan ang mga lumalapit sa akin. Nanakit ang tagiliran ko dahil sa sugat ng pagkasaksak ng tatay ni Kelvin. Nang tingnan ko ang sariling kamay na hinawa ko sa sugat, nakita kong dumaloy ang dugo. Umatungal ang mga aswang dahil siguro yun ang amoy ng dugo ko kaya naglapitan sila sa akin. Sinukbit ko ang holy water pabalik sa bulsa at kinuha naman ang buntot pagi. Pinaghampas ko sila pati ang kapatid at tatay ni Kelvin. Kahit siya ay natamaan din, nagkamali ako noon na sumugod kaagad ako. Hindi ko akalain na marami pala sila kaya tumakbo na ako at hinanap si Buboy. Mabuti na lang at walang nakatuklas sa kanya sa pinagtaguan ko. Buboy! Buboy, halika na! Ate Angel, saan tayo pupunta? Aalis na tayo dito. Halika na, bilis! Ate, may sugat ka. Teka, sandali. Tatakpan ko lang ang sugat ko. Bakit mo pinupunit ang damit mo? Itatali ko to sa tiyan para umampat lang ang dugo. Aray, sakit, aray. Ate, nasan po si Kuya Kelvin? Huwag mo siyang intindihin. Malaki na siya. Kaya na niya ang sarili niya. Pero baka mapatay siya ng mga aswang, ate. Ano naman ngayon? Halika na, tumakbo na tayo. Nasa likuran na natin sila. Tumakbo ka na, bilis. Itataboy ko sila. Pero si Kuya Kelvin, ate. Umayos ka nga, Buboy. Gamitin mo yung utak mo. Bakit kailangan mo siyang isipin, ha? Isipin mo muna ang sarili mo bago sila. Tumakbo ka na, bilisan mo, ha? Opo, ate. Huwag kang babagal-bagal. Tumakbo ka ng tumakbo. Ito na po, tumatakbo na. Aray! Buboy! Ay, naku, ngayon ka pa talaga nadapa. Tumayo ka, bilisan mo! Ha?
lumabas na lang sa kung saan ng kapatid ni Kelvin. Humarang siya sa daan namin at muntik na niyang makuha ang pinsan ko. Mabuti na lang talaga na hila ko si Buboy pabalik sa akin at saka hinampas ng buntot pagi ang aswang. Umatras siya sa ginawa ko. Natulala ako nang sumigaw ang babae at lalong tumulis ang mga tinik niya sa katawan. Bigla siyang gumulong papunta sa amin. Tinula ko si Buboy papalayo. Isinuksok ko ang buntot pagi sa tagiliran at muling hinawakan ng espada. Ginamit ko ang espada at tinusok siya kaya humiyaw ito at bumalik sa dati niyang porma. Mabilis kong hinugot ito kaya lalo siyang humiyaw. Sinamantala ko yun para putulin ang dalawang braso niya. Umungol siyang tumakbo palayo kaya tumakbo na rin kami palayo ni Buboy. Ate, paano si Kuya Kelvin? Tulungan natin siya. Paulit-ulit na tayo dyan, Buboy. Huwag mo na nga siyang intindihin. Kaya niyang sarili niya. Umalis na tayo. Oh, bakit ka huminto? Hindi ako aalis kung hindi natin kasama si Kuya Kelvin. Naku, ikaw talagang bata ka. Ginigigil mo ako eh. Aray! Sakit naman ng pingot mo, ate. Hindi lang pingot ang aabutin mo sa akin kung hindi ka titigil. Bilisan mo nang tumakbo. Hindi ka pwedeng mamatay. Lagot ako sa nanay mo. Ikaw kasi, sumunod ka pa talaga. Dapat sa mga batang kagaya mo, pinapalo ng matindi. Ikaw naman, ate. Masama ka. Hoy, paano ko naging masama? Niligtas na nga kita dun sa mga aswang eh. Nakita ko, niligtas ka ni Kuya Kelvin kanina laban dun sa tatay niya. Pero anong ginawa mo? Iniwan mo siya. Ano? Sinabi ko na sa'yo na aswang siya, Buboy. Ang mga aswang masasama. Pero hindi ganun si Kuya Kelvin, Ate Angel. Ano bang ine-expect mo sa kanya? Aswang nga siya. Ate, sige na. Balikan na natin siya. Kawawa si Kuya Kelvin. Hayaan mo na siya. Baka patay na nga rin yun eh. Kuya Kelvin. Tigilan mo nga ako sa pag-aarte mo na yan, ha? Kung gusto mo siyang iligtas, ikaw na lang. Kung kaya ko lang talaga, ililigtas ko siya. Pero hindi naman ako malakas kagaya mo eh. Magaling ka at marunong makipaglaban. Ikaw ang astig na pinsan ko sa lahat. Nauuto ka lang eh. Hindi mo ako madadaan dyan, ha? Saka isa pa, may sugat din ako. Nahihirapan na nga akong maglakad, oh. Kung hindi ka tinulungan ni Kuya Kelvin, wala ka na sana ngayon, ate. At baka kinain na rin nila ako. Huwag mo nga akong kinukonsensya. Tumakbo ka na lang. Ate, sige na. Iligtas mo rin si Kuya Kelvin. Kainis ka. Iligtas mo rin siya. Sige na. Oo na. Dami mong sinasabi. Hahanapan lang kita na mapagtataguan. Magaling ka naman magtago, di ba? Opo. O, magtago ka dun sa talahib. Mabulo ka dyan. Maghintay ka dyan, ha? Yay! Tutulungan na niya si Kuya Kelvin. Ang astig mo talaga, ate. Manahimik ka. Kung hindi ka lang maingay, hindi ko to gagawin eh. Magtago ka na maigi dyan, ha? Opo. Hukom, wala akong nagawa noon kung hindi ang bumalik at iligtas si Kelvin. Kahit nahihirapan akong maglakad, sinikap ko pa rin makabalik sa kung saan namin siya iniwan. May sumalubong sa akin na dalawang aswang. Tinisod ko sila gamit ang aking binti. Mabilis akong tumayo at hiniwa sila gamit ang espada. Sakto naman ding kumirot ang mga sugat ko sa tagiliran, kaya nagdahan-dahan ako ng lakad. Nakita kong nakahandusay na si Kelvin. Tutusukin na sana siya ng tinik ng isang aswang nang dumausdos ako pababa. Nung nangyari ito, pakiramdam ko isa akong bida sa pelikula. Nakipagsabwatan sa mga aswang. Winisikan ko sila ng holy water kaya lumayo sila. Naalala ko rin na may nakasuksok palang supot ng asin sa tagiliran ko kaya kinuha ko yun at sinaboy. Nahihirapan man pero hinila ko palayo si Kelvin. Pasalamat na lang talaga na may malay pa siya. Muli kaming tumakbo palayo. Kelvin, bilisan mong pagtakbo. Sandali lang. Marami akong sugat sa katawan eh. Akala mo ba ikaw lang ang may sugat? Ako rin no? Kaya huwag ka maarte dyan. Maraming salamat sa pagtulong mo sa akin ha. Huwag ka magpasalamat. Iniligtas mo rin ako kanina. Isipin mo na lang na tumanaw ako ng utang na loob. Kahit na, salamat pa rin at niligtas mo ako. Kailangan na nating makalayo dito. Nasa si Buboy? Iniwan ko siya dun sa gilid. Mauna na ako sa'yo ha. Kukunin ko na siya. Ano? Uy, Kelvin! Ay,
Iniwan pa talaga ako. Paano kung may masama siyang balak sa pinsan ko? Kailangan kong bilisan. Buboy! Buboy! Bakit? Ano nangyari? Saan mo ba siya iniwan? Dito lang. Buboy? Buboy! Yan, wala siya rito. Nung makarating ako sa kung saan ko iniwan si Buboy, nagtaka ako na wala na naman siya. Malakas na kumabog ang dibdib ko noon dahil sa sobrang takot. Takot na baka kinuha na siya ng aswang. Hinanap namin siya. Muli na naman kaming hinabol ng mga aswang kaya wala kaming ibang paraan kundi ang lumaban. Dahil sa dilim ng lugar, kinailangan kong sumaglit at kunin ang flashlight sa bag ko. Pagod na pagod ako at nawawala pa rin ang pinsan ko, kaya umakit na ang dugo sa ulo ko. Galit na galit akong lumaban sa mga aswang. Ganon din kasidhi ang nararamdaman ko hanggang sa hindi ko na malayan, natagpas ko na ang ulo nila. Muli naming hinagilap si Buboy. Boy, nasan ka? Oh, nasan na ba yung batang yun? Buboy! Magpakita ka na! Ate! Kuya! Nandito po ako! Buboy! Ikaw ba talaga yan? Buboy! Ate, sorry. Umalis ako sa pwesto na yun kasi nakita ko na naman ang mga bata. Tinataboy nila ako palayo. Mabuti na lang din at umalis ako kasi may dumating na mga aswang sa dati kong pwesto. Ayos lang yun, Buboy. Ang mahalaga, ligtas ka. Umalis na tayo dito. Mukhang hindi na nila tayo hahabulin. Sigurado ka ba dyan? Hindi masyado. Umalis na tayo. Teka, saan ang daan pa uwi? Hindi ko rin alam eh. Anong hindi mo alam? Sa hindi ko naman bahay yun, no? Dapat nga ikaw alam mo eh. Sa'yo lang din ako umaasa dahil dinala mo ako dito. Mahina ang paningin ko sa gabi, pati ang pangamoy ko. Ay naku, anong klaseng aswang yan? May depektibo. Kaya pala halos ayaw ka nang tubusin ng pamilya mo eh. Ate naman. Halika na nga, tumakbo na tayo. Hindi nakatakas sa akin ang paglungkot ng mukha ni Kelvin. Pero hindi ko na lang pinansin. Nakakita ako ng kuweba at ilog. Sa tingin ko kapag binaybay namin ang ilog, makakabalik kami sa pinanggalingan namin. Pero dahil pagod na rin ako, napagpasyahan naming magpahinga sa kuweba. Nilagyan ko ng asin ang bawat paligid ng kuweba para walang makapasok na aswang. Naghanap ako ng malunggay dahil base sa sinabi ng lolo ko, malunggay ang mabisang panggamot sa sugat. Gumamit din ako ng bawang, pampaampat ng sugat. Kaya lumayo sa akin si Kelvin at sumuksok sa dulo ng kuweba. Nakatulog ako matapos kong gamutin ang sarili. Mabuti na lang din tumigil na ang pagdurugo. Paggising ko, nakakita ako sa labas ng naligaw na manok. Kaya hinuli ko yun at niluto sa gilid ng ilog. Ate, gising ka na pala. Maaga talaga ako nagigising. Ate, tinanggal ko ang mga asin sa kuweba para makalabas si Kuya Kelvin. Walang problema. Gutom ka na ba? Opo. Luto na to. Kakain na tayo. Nasaan si Kuya Kelvin mo? Palapit na po. Oh, Kelvin, anong itsura yan? Bakit ang lungkot mo? Hoy, kinakausap kita ah. Bah, nilagpasan lang ako. Ano naman gagawin niya dyan sa gilid ng ilog? Ate, umiiyak siya. Bakit daw? Di ko alam eh. Kumain ka na dyan. Kukunin ko tong ibang manok ha. Ibibigay ko sa kanya. Lalapitan ko lang. Sige ate, dito lang ako. Kelvin? Kain tayo. Uy, sabi ko kain na tayo. Mamaya na lang ako. Bakit ka ba umiiyak? Ako? Niyak? Hindi ah. Umiiyak ka. Hindi nga. Umiiyak ka nga. Deny ka pa dyan eh. Bakit ba? Ano nangyari? Nakakainis kasi. Bakit? Narinig mo naman sinabi ng tatay ko, di ba? Hindi ko na kailangan pang sabihin. Nakakasama lang kasi ng loob. Kumain ka habang nagkukwento. Mamaya na ako. Bahala ka. Alam mo yung nakakalungkot doon? Yung pamilya mo sila pero parang hindi. Sama talaga ng loob ko. Hindi ko alam kung bakit gano'n ang turing nila sa akin. Hanggang ngayon, sinisisi pa rin niya ako sa pagkamatay ng isa pa naming kapatid. Pang-ilan ka ba sa magkakapatid? Pangalawa. Kaya pala. Kaya pala. Alam mo, sakit na yan ng mga middle child. Swerte mo pa nga naalala pang pangalan mo.
Mga tao o aswang man, dalawa lang ang tinuturing nilang anak. Yung panganay at bunso. Ikaw, wala ka, itsapwera ka. Ang sakit mo naman magsalita. Grabe ka. Totoo naman eh. Kaya wag kang magtaka. Kung hindi ka mahal ng pamilya mo, baka pwedeng mahalin mo na lang ang sarili mo. Wag mo nang hintayin na may magmahal pa sa yung iba. Kung sa bagay, tama ka. Kuya Kelvin, kawawa ka naman. Walang nagmamahal sa'yo. Uy, Buboy, ikaw talaga. Pinapagaan ko na nga ang nararamdaman niya eh. Dinagdagan mo naman. Ay, naku, sorry. Totoo naman ang sinabi niyong dalawa eh. Alam mo, kung hindi ka nila gusto, huwag mong ipilit ang sarili mo. Hindi nakasalalay sa ibang tao ang buhay natin. Piliin mong maging masaya kahit pa hadlangan ka ng maraming tao o maging pamilya pa. Pero iisipin ng ibang tao, bastos ako at walang utang na loob. Bakit mo iisipin ang sasabihin ng ibang tao? Aswang ka. Mag-isip ka naman. Kung ayaw nila sa'yo, edi wag. Saka isa pa, masama ang tatay mo. Siya ang pumatay sa lolo ko. Kaya pasensyahan na lang tayo kung may magawa ako sa kanya ha. Wag naman, kahit ganun siya, tatay ko pa rin siya. Wala akong pakialam kung tatay mo siya. Pero ito lang ang masasabi ko. Kung sakali mang dumating sa punto na maging magkaaway tayo, hindi kita sisisihin. Umpisa pa lang naman, dapat magkaaway na tayo, di ba? Tama ka naman. May tanong nga pala ako. Ano yun? Kung sakali bang magbagong buhay ako o kaya kung hindi na ako aswang, magiging mabait ka na ba sa akin? Anong klaseng tanong yan? Wala lang, naisip ko lang. Oo naman. Okay ka naman kumpara sa ibang aswang. Sana lang, magbago ka talaga. Makikita mo ba ako bilang lalaki at hindi bilang aswang? Siguro. Kung hindi ka nga aswang baka nagkamabutihan na tayo. Bakit ganyan ka makatingin? Oy, ang sweet naman nila! Uy, tumigil ka nga, Buboy. Batukan kita dyan Maraming salamat sa inyong dalawa ha. Ay, nako. Ang sarap ng pagkain na to. Nabusog ako. Nasa naman yung pagkain ko? Kanina pa kita inaalok puro ka kwento dyan. Kinain ko na. Hindi na nga ako mahal ng pamilya ko. Hindi mo pa ako tinira ng pagkain. Ganun talaga ang buhay sa mundo. Huwag ka nga mag-inarte dyan kung ayaw mong maubusan. Kuya Kelvin, may pagkain pa ako. Hati tayo. Mabuti ka pa, mabait. Yung ate mo, Angel nga ang pangalan. Napakasalbahe naman. Ikaw nga, aswang, pero duwag. May narinig ka ba sa akin, ha? Pahingi na nga lang ako. Kuya Kelvin, eto, sa'yo na to. Naghanda na ako noon para umalis nang makaramdam ako ng kaluskos sa paligid. Agad kong hinanda ang mga pangontra ko. Nagsidatingan ang mga inaasahan kong kalaban at nakipaglaban na naman ako kahit may sugat pa ako at hindi pa gaanong gumagaling. Tumakbo kami papalayo sa kanila. Mabuti na lang at nandoon si Kelvin. Tinulungan niya ako. Ginamit ko ang buntot pagi para hampas-hampasin sila. Napalibutan kami ng mga aswang at lumabas ang tatay at kapatid ni Kelvin. Napansin kong hindi pa gaanong tumubo ang mga braso niya. Kitang-kita ko ang galit sa mga mata niya. Grabe, umagang-umaga, hinahabol tayo ng aswang. Hindi kami natatakot sa araw kaya walang problema ang umaga sa amin. Kelvin, maraming salamat sa pagbibigay ng handog sa amin. Siguradong magiging masarap silang pagkain. Anong ibig sabihin nito? Pinagkanulo mo ba kami Kelvin? Ha? Hindi Huwag ka nang magmangmangan. Hoy, babae, planado ito ng anak ko. Siyempre, sino ba bang kakampihan niya, kundi ang sarili niyang pamilya? Kuya Kelvin, totoo ba yun? Isinumbong mo kami sa kanila? Lumayo ka sa pinsan ko! Kumalma ka lang, Angel. Wala talaga akong alam. Maniwala ka naman sa akin. Tay, ako nang bahala sa babaeng yan. Tuturuan ko siya ng leksyon. Traitor ka, Kelvin. Lumayo ka sa amin. Kelvin, kunin mo na ang batang yan at dalhin sa akin. Masarap siyang gawing lechon. Lumayo ka, sabi. Ano pa bang hinihintay mo, Kelvin? Kunin mo na ang bata kung ayaw mong itakwil kita ng tuluyan. Pero tay, kaibigan ko po sila. Kaibigan? Kalokohan yan. Ano bang mas pipiliin mo?
Ang pamilya mo o ang kaibigan mo? Ang pamilya, Kelvin, kahit anong mangyari, pamilya tayo. Kaya ipaubaya mo na sila sa amin. Mamamatay muna ako bago nyo kami mapatay. Paano mo matatalo ang ate ko? Hindi mo kayang pumalakpak ngayon dahil wala kang kamay. Aba, matabilang dila mong bata ka. Humanda ka sa akin. Oh, ate, natatakot ako. Huwag kang matakot, Buboy. Poprotektahan kita. Tay, Erika, itigil na natin to. Mabait silang mga tao. Ay, mahina ka talagang bata ka. Wala kang kwenta. Simula ngayon, kalimutan mo na may pamilya ka pa. Pasensyaan na lang tayo. Kung sa kanila ka kakampi, ituturing kitang patay na. Tay naman, hindi ba tayo pwedeng mabuhay ng hindi kumakain ng tao o naghahanap ng gulo? Ikaw ang nagdala sa kanila, kaya ikaw ang may kasalanan nito. Sinugod nila ako at hindi ako nagpatinag. Nakipaglaban ako sa abot ng aking makakaya. Gamit ang buntot pagi, pinaghampas ko sila. Samantalang sa kabilang kamay, hawak ko ang espada. Ang naisip ko lang noon, lalaban ako kahit anong mangyari, kahit pa ikamatay ko yun. Ganitong-ganito rin ang nangyari sa amin ng lolo ko, kaya gaya niya, gagawin ko ang lahat para maipagtanggol si Buboy. Mabuti na lang nandoon si Kelvin. Sa pangalawang pagkakataon, nakita ko siyang nakipaglaban. Ang kapatid niya, sinugod din ako. Madalian ko siyang hinampas ng buntot pagi at hiniwa ang isa pa niyang binti. Inutusan ko si Buboy na kunin ang holy water at wisikan sila na ginawa naman niya. Natamaan ng holy water ang binti ng kalaban ko. Nagtuos na naman kami ng tatay ni Kelvin. Binitawan ko ang buntot pagi at hinarap siya. Nagtagisan kami ng lakas. 2 patalim na ang ginamit niya na nasa magkabilang braso. Bigla na lang nagwisik si Buboy ng holy water kaya tinamaan ng aswang. Saglit na nawala ang aswang sa konsentrasyon kaya sinamantala ko yun para putulin ang mga braso niya at binti kagaya ng kanyang anak. Hindi tumigil si Buboy sa pagwisik hanggang sa naubos ang holy water. Buboy, ang galing mo ron. Ate Angel, sinunod ko lang po ang utos mo. Buisit kayo! Bakit ganun? Hindi tumutubo ang binti ko at braso ko! Tay, nakalimutan niyo na po. Kapag tinamaan tayo ng banal na tubig, matagal bago tayo magkaroon ng bagong katawan. Mga walang iya talaga kayong mga tao! Mali ang timing nyo. Dapat hindi kayo sumugod sa ganitong panahon. Hindi rin kayo nag-iisip eh. Naaalala ko na. Ang espadang yan. Yan ang espada ng manunugis na pumatay sa anak ko! Ano? Ang lolo mo ba ang manunugis na yon? Ngayon, naalala nyo na ha? Sa maniwala ka man o hindi, lolo mo ang unang sumugod sa amin. Nung nanugis sila, pinatay nila ang walang kamuwang-muwang kong anak. Wala siyang alam sa pagiging aswang. Hindi pa siya ganap na aswang noon. Pero pinatay siya dahil ang mga magulang niya ay aswang. Kaya hindi mo ako masisisi kung gumanti ako. Hindi. Hindi totoo yan. Hindi kami magkakaganito kung hindi dahil sa lolo mo. Payapa ang buhay namin pero bigla na lang silang nanggulo. Ano bang dahilan kung bakit kayo manunugis? Para parusahan ang mga kagaya naming wala namang ginawa sa inyo? Gusto namin magbagong buhay noon. Pero hindi kami binigyan ng pagkakataon. Manahimik ka. Hindi ako naniniwala sa'yo. Di huwag kang maniwala. Sa mundong ito, kung hindi mo susuwayin ang batas, hindi mo makukuha ang hustisya. Papatayin ko kayong lahat. Ano ba? Huwag mo akong pigilan, Kelvin. Angel, maawa ka. Huwag mo naman siyang saktan. Bitawan mo ako. Bakit hindi ko siya sasaktan kung gusto niyang patayin kami, ha? Totoo ang sinabi ni tatay. Yun talaga ang nangyari. Nandoon ako nang sugurin kami ng sinasabi niyang manunugis at pinatay ang kuya ko. Muntikan na rin ako kung hindi lang dumating yung nanay ko. Kaya pakiusap, tama na. Itigil na natin ang gantihan. Nakaganti ka na rin, di ba? Kung pagkakaisahan ka namin ngayon, wala kang laban. Kaya palalayain ko kayong dalawa. Anong akala mo? Maniniwala ako sa duwag na kagaya mo, ha? Kuya, huwag mong saktan ang ate ko. Nabitawan ko ang espada dahil sa tindi ng pagkakasakal niya sa akin.
Sinabihan niya akong umalis na kung gusto kong mabuhay pa kami ni Buboy. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag pero kakaiba na ang aura ni Kelvin kumpara sa iba pang mga aswang na nandoon. Para bang sa lahat ng aswang, siya ang pinakamalakas. Nag-iba rin ang kulay ng mata niya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang takot na nangyari sa akin 18 taon na ang nakalilipas. Ang takot na nagbigay sa akin ng bangungot tuwing gabi. Nag-iba rin ang pakikitungo niya. Nawala na ang duwag na itsura niya. Para bang nagising ko ang natutulog na halimaw sa kanyang katawan. Pumayag ako na umalis na lang. Sinundan niya kami ng tingin pagkatawid namin sa kabila. Lumingon ako nang tawagin niya kami. Angel! Bakit, Kelvin? Mag-iingat ka ha! Itinuro ko na kay Buboy ang daan. Magtiwala ka sa kanya. Kuya Kelvin, hindi ka ba sasama sa amin? Pasensya na Buboy ha. Hindi Nandito kasi ang pamilya ko. Pero hindi ka naman nila mahal Kapag malaki ka na, malalaman mo na ang sagot dyan. Kung minsan, hindi natin mapipili ang sarili nating kaligayahan. Pero sa tamang panahon, mangyayari yon. Kuya Kelvin! Maraming salamat sa inyong dalawa ha. Buboy, halika na. Angel! Ano? Sana sa susunod nating pagkikita, makita mo na ako bilang lalaki at hindi bilang aswang. Tandang-tanda ko na lumakas ang hangin noon. Yun ang huling beses na nakita ko ang nakangiting muka ni Kelvin. Hindi ko rin alam pero bigla na lang tumulo ang luha ko. Siguro kung naisantabi ko ang galit sa mga aswang, baka naging magkaibigan kami o baka higit pa. Hindi na rin kami ginambala ng mga aswang. Base sa kwento ng matatanda, ang mga mantas na aswang ay matataas na uri ng aswang. Pero hindi kagaya ng iba, kapag matanda ka, ikaw ang pinuno. Sa kanila, kung sino ang pinakamalakas, yun ang magiging pinuno. Pero malalaman lang daw yun kapag hinarap na ng aswang ang kanyang kapalaran. Siguro si Kelvin ang naging pinuno at lumabas lang yun nang tanggapin o yakapin niya ang pagiging aswang. Pinili pa rin niya ang sariling pamilya kahit itinakwil na siya. Ganun yata talaga. Ngunit sana sa nakinig ng kwento ko, palagi niyong piliin ang sariling kaligayahan kahit pa maraming humadlang sa inyo. Kalahi mo man o hindi. Hanggang dito na lang po hukom at maraming salamat sa inyong lahat.